ay para tayo po ay maniwala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Pag sinabi niyong anak ng Diyos, ang tumutukoy ito sa kanyang nature, na siya po ay Diyos. Kaya nga sabing gano'n, bakit niyo ako binabato? Dahil ba sa ginawa kong mga himala? Sabi niya, hindi. Dahil ikaw bilang tao, ibinibilang mo ang iyong sariling Diyos. Yan ay kalapastanganan. Yun po ang kalang pag-unawa. Yung mga Hudyo, pag sinabi mong you are the Son of God, you're claiming to be God. Kaya po siya'y gustong batuhin. Kaya po he was crucified because he claimed to be God. Kaya sabi ho naalala niya, sabi nung high priest sa kanya, sabi niya, tell us plainly. Sabi nga nun, sino ka ba? Are you the Son of God? Pag sabi niyang, yes, I am the Son, you will see the Son of God, di ba? In the heavenlies. Magulat siya, seated on the throne. Nako, naggalit po yung saserdote, pinunit niya po ang kanyang damit, sabi niya, wala nang dahilan para hindi ito maparusahan ng kamatayan. Kaya ho napako si Jesus sa krus dahil po sa gusto niya po tayong iligtas. Ngunit sa pananaw ng mga Hudyo, dahil inangkin niya na siya ay Diyos. Kaya sabi ng Biblia, sa John chapter 20, verse 31, the reason why John wrote his book, this particular book, ay para po maniwala tayo na si Jesus ang anak ng Diyos nang sa gayon tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sana po nasusundan ho natin yun. Kasi marami po, hindi naman mahalaga kung ano ang nature ni Kristo. Ang mahalaga is naniniwala kay Jesus. Hindi po. Sabi ho ni Pablo, sabi niya, ako'y natatakot sapagkat baka ang binabalita sa inyo ay ang ibang Jesus, iba sa aming ipinapahayag. Naintindihan po? Kaya yun po ay napakahalagang bagay. At alam po ninyo, you will all the more appreciate na yung Savior natin ay hindi ho ordinaryong tao. He is God. Kaya ho, meron tayong assurance na tayo po'y ligtas sa ating po mga kasalanan dahil yung pong napako sa krus ay Diyos, siyang bayaran ng kasalanan po nating lahat. Alam niyo kung bakit? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan ay walang hanggan. Hindi yan pwedeng bayaran ng sino mang tao dahil ang tao ay mayroong pong hangganan. Naunawaan po? Parang nantok na kayo ha. Huwag seryosong usapan, tutulog kay kagad. May hangganan tayo, kaya kailangan ng Diyos na walang hanggan para mabayaran ang ating walang hanggang utang na siyang kamatayan. Naunawaan po ninyo? Kaya ho, pag magbabasa ho kayong Bible, kaya natin pinipilit tingnan ang kabuuan ng aklat. Kasi ho, yung iba ho, babasa ng isang talata, tingnan mo, natulog si Jesus, meron bang Diyos na natutulog? Ganun agad. Ano ka ba? Nagkatawang tao nga kaya nga natulog Kasi pag hindi ka natulog at tao ka, patay ka. May insomnia ka at madali kang mamatay. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Meron pong timing sa lahat ng bagay, kaya ito po'y napaka-importante. Kaya nga ang panalangin po natin, hopefully, ito po'y panalangin, my soul desire. God, my soul desire is to know you. Yung makilala kita. Yun po yung aking pong hangarin. Kaya yun po ang ating pong panalangin. Yun po ang ating nakita sa unang kabanata. Na siya'y Diyos, sipin niya, Diyos na makapangyarihan, at naging Lamb of God bilang alay para sa atin. Kung hindi niyo po yan ma-appreciate, ewan ko, kanina ho, nung sa bahay po kami, iniinsyahe ako ng aking asawa para awitin po yung awiting Broken and Spilled Out. Hindi ko kakantahin yan dito sa concert. Yabang. And hindi ko kami natapos halos sa pagpapractice dahil pagdating pa lang ho sa ikalawang linya, wala na akong gawin kundi iyak ako ng iyak, iyak ako ng iyak. Dahil sa pag-unawa ko na si Jesus bilang Diyos ay hindi po pinagkait ang kanyang sarili para lamang po tayo magkaroon ng sense of worth. Alam niyo, kapag nababalikan ko po yung araw no ako po ay nasa kalawang baitang sa paaralan, nang tawagin ako ng teacher ko, sabi niya, ikaw ba'y walang magulang? Sabi ko, meron po. Parang sa isip-isip ko, anong ibig sabihin nito? Ako ba'y singaw? Alam niyo naman ang singaw, napakapangit tingnan. May nana sa paligid, tas parang butas. Parang ayun bang itsura ko? Sabi ko, meron po. Wala ka bang nanay? Bakit naman? Ganun ang tanong ng teacher ko.
Talagang, wala ka bang tatay? Wala ba akong kamukha? Naintindihan niya, yung sabihin, ang hirap pong gagapin. Biglang sabihin niya, in front of my classmates and crush. Sabi niya, bakit ang baho mo? Diba? Kasi alam niyo, naranasan ko mag-dyaryo bote. Kaya sabi ko nga, ganun pala, mahirap palang buhay. I have no sense of worth. Isipin mo, ikaw, kinu-cheer ka ng classmate, baho, baho. Habang tumatanong ka, isa, baho, dalawa, baho. Tapos yung mga tawa sila ng tawa, samantalang ikaw, lumuluha ka. Nasasabi mo, bakit ganito? Alam niyo, kung hindi ho dahil sa Diyos, I will never find that worth in life. Alam niyo kung bakit tayo mga Pilipino, hirap tayo? Hindi natin tanggap na Pinoy tayo. Ang baba ng istema natin sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Kaya kinukuha natin sa damit. Kapag yung damit natin may buhaya, parang ang yabang natin, akala mo, ang halahalaga mo. Tingnan mo ako, may buhaya ako. Parang nandun yung halaga mo, yung buhaya. Pero sa loob-loob mo, nagsasabi ka, Panginoong Diyos, wala akong pambayad sa buhaya nito. Poor gives ito eh, poor gives. Di ba? Ganun ba? Ang daming tao ganyan. Yung kalang halaga nasa kasuotan. Kung hindi, kukuhanin sa sapatos. Na pagka ganyan. May shoes. Parang pag ganun ang suot, wow, iba dating. Iba ang forma, grabe. Hindi niya alam, China. Take po 400 sa tabi-tabi. Ano ka ba? Wala dyan. Tapos ilalabas yung cellphone. Naku, pasensya na sa mga nagte-text sa akin. Wala akong cellphone. Dami yung, alam ko, dami nagte-text kasi dami nagte-text ng umaga. Iniwan ko yung cellphone. Naiwan, hindi iniwan. Naiwan, dala ng pagtanda. Nakakalimot. Eto na ho. Kung di ko man kayo nasasagot, pasensya na ho. Nagtitipid lang sa load. Eto na. Yung bang pagdapas ng cellphone, pagka may binabato, hello? Parang kaso mo may kausap. Wala naman load. Alam niyo yung mga tao talaga, hindi natin maintindihan, ano? Parang they find their worth in that kind of living. Wala dyan ang ating saysay. Ang ating saysay ay pag natagpuan tayo ng Diyos and we found our reason of existence. That's where our worth is. Alam niyo, kaya tayo hindi natin matanggap ang ating pagka-Pilipino eh. Tinalaga ng Diyos ayon sa Gawa, Kabanatang 17. Tinalaga niya isang tao para sa isang bayan. Nang sa gayon, mula sa isang tao, itataguyod niya ang bayan. Nang ang bayan ay magsihanap sa Diyos. Diyos yun. Tayo po'y hindi aksidenteng dito tayo isinilang. Ang ating mga ilong ay pango. At yung iba'y matangos ang konti dahil nahaluan. Hindi yan aksidente. Naintindihan po natin? Kaya tayo yung nakakatuwang Pilipino na hindi makapagsalta ng Pilipino. Kaya walang sumusunod sa batas eh. Hindi na maintindihan. Isipin nyo, Tagalog natin ng U-turn, Lee Kuan Yew. Kawawa naman yung dating Prime Minister ng Singapore, naging U-turn, stop lang sa atin. Nakuha niyo po ibig sabihin? Alam niyo, matatanggap ko po yung Pilipinong hindi makapag-Ingles. Okay yun. Pero yung Pilipinong hindi makapag-Pilipino, di ko makompute. Ba't ka Pinoy?